Pinakamahaba sa kasaysayan, pinakamaraming debotong dumalo, at isa sa pinakamapanghamong traslasyon ang naranasan sa Quiapo nitong Biyernes. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Naitala ang Traslasyon 2026 bilang pinakamahaba sa kasaysayan. Naibalik ang imahe ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo Church alas 10:50 ng umaga ng Sabado. Makalipas ang 30 oras at 50 minuto mula nang umalis ito sa Quirino Grandstand. Ayon sa Nazareno Operations Center, umabot sa 9.64 milyon ang kabuang bilang ng mga debotong lumahok mula sa pahalik noong Huwebes hanggang sa mismong prosesyon at pagbabalik ng Nazareno sa Quiapo. Mas mataas ito kaysa noong 2025 na may mahigit 8 milyon lamang at halos 21 oras ang itinagal ng traslasyon noon. Isa sa mga dahilan ng matinding pagbagal ang pagsampa umano ng mga deboto sa andas, partikular sa unahang bahagi nito. Bakit natatagalan? Maraming humaharang, no? Kapag may mga taong humaharang sa andas, hindi ito nakakadaloy ng maayos. If I'm not mistaken, maaring ito ang pinakamadaming umattend when it comes to sa pagdiriwang ng traslasyon. Umabot ng halos 24 na oras bago maganap ang dungaw sa Plaza del Carmen. Bandang alas 4 ng madaling araw, inanunsyo na pansamantalang mananatili ang Nazareno sa San Sebastian Church dahil sa pagod ng mga medical personnel at pangamba sa kaligtasan. Ngunit bandang alas 5, muling umusad ang andas dahil sa determinasyon ng mga deboto na ipagpatuloy ang prosesyon pabalik ng Quiapo. Hindi po siguro ganong na-pick up nung mga mamamasan yung nasabi ni Father na ito ay panandaliang titigil sa San Sebastian. Ang ginamit niyang term ay mananahan saglit upang makapagpahinga. Maaaring yung pagkakaunawa ng mga mamamasan ay hindi na ito ibabalik sa Quiapo. Kaya nagkaroon ng masidhing pagnanais sila na agawin yung dapat na ruta ng announcement na panandali ang ilalagay sa tahanan ng kanyang ina. 4 ang naitalang nasawi at nasa 900 kasong medikal ang naitala sa buong traslasyon ayon sa Philippine Red Cross. Dahil dito, pinag-aaralan na ngayon ng Quiapo Church at mga otoridad ang pagbabago sa disenyo ng andas at maging ang ruta ng prosesyon para sa susunod na taon. We're going to have immediate evaluation. Sabi nga natin, sa bawat taon, ito ay bagong karanasan, bawat taon tayo ay natututo. Sa kabila ng lahat, pagod, panganib at haba ng oras, muling pinatunayan ng Nazareno 2026 na ang pananampalataya ng Pilipino ay hindi sumusuko. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.